Hi, ako po si Chiripay Magbanwa, kilala bilang Paps. Nagtatrabaho po ako kay Miss Liz Uy. Galing siya sa mom ko. Kasi 'di ba siyempre sa house namin, with the family, mas madami sila dun. So sabi ko baka I can just get one. Eh, since siya yung pinakabago, siya yung binigay sa'kin. Nung una, nagpapakiramdaman pa lang kami kasi nahiya din ako sa kanya kasi 'di ba po ano siya, sikat na siya tapos ako ano lang, baguhan sa kanya. Well, siyempre lahat naman hindi 'di ba, you have to parang be with them for quite a while bago maging hiyang. Naninibago ako pero nung sa katagalan na pagsasama namin, mabait naman pala siya, mabilis kaming nagkasundo sa lahat ng bagay. And siya sobrang efficient. Alam mo yung masipag talaga, hindi may initiative, hindi ko kailangan sabihin lahat ng dapat niyang gawin, may kusang gawa. Basta yung gusto niya hindi ko lang kokontrahin. Minsan sarap sabunutan niya 'no, Charot. Hindi, siyempre minsan ano, naku hilig akong sagutin 'yan 'no, yung mga, "Asan na 'yung gano'n?" "Ko kaya nang iwan?" Yung mga gano'n, yung, "Wow, sorry, pasensya lang." Dun siya nagagalit tapos gusto niya lang kasi ano, inaalagaan ko yung mga gamit niya, mga damit niya, mga sapatos niya dapat laging nasa ayos, malinis. Makakalimutin lang siya, minsan may basahan din sa ano ko, sa banyo ko, "Ay, anong basahan ko dito?" Gano'n. Matagal na ako kay Miss Liz, bale 3 years and 3 months na ako sa kanya nagtatrabaho. Ang pinakagusto ko sa ginagawa ko sa pagtatrabaho ko sa kanya, yung lagi kaming nasa labas, yung lagi niya akong sinasama sa shoots. Kaninang umaga nagising ako ng 4 o'clock. Naligo ako tapos umpisa na po ako sa paglilinis para pagdating po namin dito maayos na po. Ayaw niya po kasi yung pagdating namin na maalikabok yung bahay. Gusto niya malinis lagi. Tapos gusto niya mabango. Dito po siya kumakain. Ito po yung dining table niya. Pagkatapos maglinis, maglaba, tapos nag-ayos na ng mga gamit para ihanda para sa shoots. Ito po yung gagamitin namin sa shoots. Kahapon po, gumamit na po kami, pero ipagpapatuloy po namin ngayon. Nandito po lahat yung mga kailangan. Dito po lahat namin nilalagay sa office niya. Ali po, ililigpit ko siya. Tapos, i-load ko na po siya sa sasakyan. Para pagdating namin doon sa shoot, mabilis na lang po siya kasi ayos na po siya. Dito ko po nilalagay lahat ng gamit, ng mga damit para mabilis po siyang dalhin papunta po sa baba. Para hindi po ako mahirapan. Tapos nagte-text siya sa akin kung ano oras ko siya gigisingin. Gigisingin ko siya ng 6. Kasi ganun naman pong ginagawa ko. Maglo-load na po ako ng mga gamit sa kotse niya. Habang pong naliligo siya, niloload ko na po siya para pag baba niya, alis na po kami agad para punta na po ng shoot. Kuya! 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 Ito na po yung sasakyan niya. Dito ko po niloload lahat ng kailangan namin. Ay, nahulog. Thank you. Kuya, baba na daw siya. Kaya standby ka na lang. Umalis kami ng 6:30 papunta sa shoots. Sa MOA po, kasi doon pong location ng shoots ni Ann Curtis.
ng SMDC. Pagdating namin sa MOA, binaba ko yung mga gamit na gagamitin ni Ann. Yung mga damit, mga steamer para po sa pag-steam ng damit niya. Ang pinakagusto ko sa trabaho ko, yung sinasama ako ni Miss Liz sa mga shoots niya kasi doon marami akong nakikitang artista, marami akong nakakilalang mga PA din. Hindi, okay lang. Ano oras ka nakarating? Ilang oras ang tulog mo? 2? Ako nga, 1.5 lang. 1.5 lang. Marami akong naging kaibigan doon, yung mga pay ng mga artista, tapos yung makeup artist, yun, naging kaibigan ko sila dahil sa pagsasama-sama ko kay Miss Liz. Kasi kung sa bahay lang, nalulungkot lang po ako kasi mag-isa lang po ako lagi. Kaya gusto ko pong sumasama lagi sa kanya kung saan siya pumunta. Nag-steam po ng parasot ni Ann. Ganito po kami lagi. Pagkatapos kong steam, wala na akong ginagawa. Wala na akong ginagawa. Ito, nakaupo, naghihintay ng gagawin. Pabalik-balik na ng sasakyan kung anong naiiwan o kung anong kukunin. Ay, naku, ang daming nakakalimutan. Ay, nakakapagod. Ayusin ko siya kasi ayaw niya yung magulo. Gusto niya laging naka-ano. Okay na po. Okay, let's do this. Tapos, nag-rolyo po sila ng 9. Bali, 10 pack up na. Nung tapos na, mabilis lang kasi yun, mga 1 hour lang yung shoots kasi yun lang ang kukunan. Umuwi po kami ng bahay nila sa QC ni Miss Liz Oy para magpahinga ng ilang oras. Doon, natulog po kaming dalawa. Nung 1 o'clock, bumalik na po kami sa location. Dumiretso po kami sa temporary hotel kung saan nandun po yung isang room ni Ann Curtis. Doon po siya magbe-makeup, magbubuhok, at saka magdadamit na din. Nang sinabi na po ng director na after 10 minutes, sasalang na po si Ann, kaya pumunta po kami sa taas. Nag-retouch po siya, tapos sinanda ko yung damit, pinalansya ko po para pagsuot niya, okay na.
tumambay po muna kami sa restaurant kung saan nandun po sila. Nag-uusap-usap po, naghihintay ng sign para umakyat sila. Kasi po, umuulan kaya hindi din kami makagalaw kaya kumain na lang po kami ng merienda. Pagod na pagod po ako sa kakahintay kung kailan na naman ulit sasalang si Ann. Tapos ilang oras o ilang minuto, pinatawag na po siya. Pumunta na po kami sa location sa SMDC Hotel. Wala pa po si Ann pero yung mga nag-makeup, nag-hair sa kanya nandun po sa lobby. Maya-maya po dumating na siya, tambay ulit, nanonood ng TV. Pinatawag na po si Ann ng director para po sa isang eksena. Pagod na pagod po ako sa kakahintay kung kailan na naman ulit sasalang si Ann. Tapos ilang oras o ilang minuto, nag-umpisa na rin po sa susunod na eksena. Pinatawag na po si Ann ng director para po sa isang eksena. Pagdating po namin doon, pinakita ni Miss Liz yung damit. Ito lang para matali. Ito meron. Kaya ang problema ko yung dapat na pag binusat para Pero sabi ng director hindi daw maganda, kaya nag-suggest po ako na putulin na lang para isang suotan lang. Dapat bawasan yung sleeves. Papapangit. Oo nga. Kasi nagkaroon ko. So, bukas na siya sa Yes. brand. Ayan. Oh, ito, okay to, ha? Greg. Tingnan natin kung paano Nung sa eksena na po na kinukuha na siya, bigla pong bumagyo. Ay, nako po. Ang nangyari po doon, umulan, kaya patigil-tigil yung pag-taping. Yan yung brand. Wala, patay. Sira ang camera. Yun o, isa. Tapos, sobrang hangin. Ayun yung Ayan, ganda. Pagsakan yung mga bubong, yung mga payong nagliliparan na. Malaki-laki yung habang checkpoint lang na may ginagina yung hangin. Ayaw mo, sira-sira na ang gamit. Akala po namin, mapapack up na siya kasi sa sobrang ulan talaga po. Bigla po yung hangin lumakas, kaya po yung mga ilaw nagbagsakan na po, kaya po takbuhan kami, pumunta po kami sa isang lugar na kung saan po meron po kaming masisilungan. Iyon pala, hinihintay lang yung tumigil yung ulan, tapos gagawin na naman ulit po yung sunod na eksena. Kaya tumagal po ng ilang oras bago nakunan ulit. Please, Lord. Kumain po kami doon sa location kasi po umulan kaya hindi din kami makagalaw kaya kumain na lang po kami ng merienda. Okay, carry on. Kahit ganyan. Go.
Yung last eksena po na kukunan sa kanya is yung sa labi na doon po tumagal kasi ang daming tao, ang daming nagpapapicture. Nung last taping na po, doon na po sa labi, pumunta po kami doon. Tapos, nakaupo lang kasi wala pong ginagawa. Naghihintay ng utos ni Miss Liz kung ano pang kulang sa sinusuot ni Ann, kung kailangan ng accessories o kung kukuha ng sapatos. Nandun lang po kami nakatambay, nandun lang po nakaupo. Natapos kami kay Ann ng 10. Tapos po dumiretso na po kami sa 4th floor kung saan doon kami sumakay ng kotse. Kasi pag doon kami bumaba sa lobby, ang dami-daming tao, baka dumugin siya. Kaya doon na lang kami umakyat sa 4th floor kung saan nandun na yung sasakyan naghihintay. Dumiretso po kami sa isa pang shoots ni Miss Liz o sa Makati sa Gama Studio kung saan nandun si Vice Ganda naghihintay sa kanya. Pagpasok po namin ng room niya, nandun si Vice, nagme-makeup po siya, nag-hair. Ay, ay walang ingay. Where's Vice? Hi, Miss Liz. Hi. Nag-usap-usap po sila ni Miss Liz dahil kaibigan niya po yun. Well, behind the scenes. Ano ba hindi habang lumalapang ako ng ano? Yes. Oo. Habang nagdidipak Stylist ko, mukha lang social pero timawa. Hindi na sa iba. Sa kote ko magkano sa kanya. Kasi si Vice po, sobrang gustong-gusto ko po talaga siya nung una ko siyang nakita. Mabait siya, binibeso-beso niya pa ako, pero nahiya nga ako sa kanya. Pero tapos sabi niya tuwing nagkikita kami, ay Paps, na-miss kita, hindi na tayo nagkikita. Yun lang lagi yung sinasabi. Tapos yakapin niya ako. Dati po kasi lagi siya sa bahay pag nagigimik silang dalawa ni Miss Liz, sinusundo niya. Doon po kami naging close kasi mabait naman siya. Nagkikipag-usap siya sa akin, kahit ano-ano lang tinatanong niya. Tapos pag hindi niya po nakukontak si Miss Liz, ako po yung tinatawagan niya, nagtatanong kung saan si Miss Liz. Ang hirap po kasi minsan po inutusan ako ni Miss Liz kasi minsan hindi maiwasan na hindi maiwan yung mga gamit sa kotse. Kaya po balik-balik po ako kahit umuulan, kahit malakas yung hangin. Umaalis po ako para kunin ko ano pong naiwan, kaya nababasa po ako. Pero okay lang po kasi wala naman po akong magagawa kundi sundin yung utos niya. Tapos ilang oras o ilang minuto, nag-umpisa na rin po sa susunod na eksena. Tapos po nun, kasi sa sobrang ulan, binaha na po yung studio. Mabilis lang kasi yun, mga 1 hour lang yung shoots. Tapos po, kaya tinapos na po yung shoot ni Vice. Pack up na po, kasi po gabing-gabi na din. Pack up na rin pala, hinihintay lang yung production na magsabi na ganun. Ito po, iloload ko na sa sasakyan kasi pack up na po kami, makakauwi na po kami. Makakapahinga na. Anong gabi, nag-usap muna kami ni Miss Liz. Sabi ko sa kanya na pupunta ako sa mga kapatid ko kahit ilang oras lang para madalo ko naman sila para makamusta ko kung ano nangyari sa kanila. Kinabukasan po, magdi-day off po ako. Masarap ng buhay niyan. Pag wala ako, bakasyon din siya. Pag bakasyon ako, bakasyon din siya. Ganun. Para may time din siya with her family, syempre.
I don't wanna take that away from her. Gusto ko makasama niya yung mga mahal niya sa buhay. Pero bago po yun, pumunta po muna ako ng mini-stop kasi po inutusan niya ako na bumili. Ito po yung gusto ni Miss Liz Magno. Dito po ako lagi bumibili ng ice cream. Gusto niya laging Magnum at saka Selecta. Pag-akit ko po, bumaba na din po ako. Tumawag po ako ng taxi para po makapunta na po sa kapatid ko. Tapos habang nasa taxi po ako, tinawagan ko po sila kung nandun sila. Kasi minsan po umaalis po sila eh. Tapos sabi nila nandun lang daw po sila, kaya tumuloy na po ako. Kahit po umuulan, dumiretso pa po ako sa kanila kasi gusto ko po sila makita. Kahit bumabagyo na po, nandun po ako para makita po sila kung ano pong sitwasyon nila. Pagdating ko po doon, yun, binuksan po ako ng kapatid ko at saka yung ate ko. Hi! Kamusta kayo? Okay lang. Kamusta, Kas? Bakit tayo? Tapos masaya kasi nagkita-kita po kami kahit ilang oras lang po kasi balik din po ako agad. Kasi po may shoot po kami ng 1, kaya sabi ni Miss Tess, balik daw po ako agad. Hindi alam niyo ba, may shoot kami kahapon. Oh, ang ganda-ganda ni Ann Curtis. Tapos, bumagyo. Tapos, uy! Yun, pagdating ko po doon, binida ko po yun na may shoot kami nung kahapon. Kaya nga, gusto nga namin makita si Accortis, eh, kaso lang, walang panahon. Kaya nga sabi ng yaya niya, sinasabi ko doon na manood tayo ng showtime kasi wala din akong time eh, kasi dami din namin ginagawa. Yun lang naman po ang gusto namin dito sa Maynila, magkita-kita po kami. Para naman magkakabanding-banding kami kahit sa isang linggo, ay sa isang buwan, isang beses lang. Kaya pag nakita kami, buong buwan na po yun namin na pinagkikwento mo, nangyayari. Anong balita sa kaila mama? Doon. Tumawag kayo? Oo, tumawag kami. Na-blood naman daw eh. Bakit? Lakas ng ulan. Lagi naman yan, pag walang pera, laging high blood. Tsaka malakas ang ulan doon. Dapat laging may pera. Yung ate ko naman po, mabait din siya. Tapos, ako din po yung tumutulong sa kanya pag may kailangan siya. Ito po yung panganay naming kapatid, si Ate Cristel. Kasi dati yung kapatid niya sa akin. Tapos, tahimik kasi yung kapatid niya eh. Nahihirapan ako pag tahimik yung kasama ko. Kasi parang hindi ko lang alam. Yan o, si Ristoy. Doon, tulog pa kasi kagabi, oras umuwi, nagimik. Timing din po na nandun yung pinsan kong na galing Cambodia. Matagal din po kami hindi nagkita. 1 years. Sorry. Isang taon din po. Hindi ikaw umuwi. Umulan. Nagkandaligaw-ligaw bago sa Manila. Magkaklase po kami mula nung kinder, elementary, high school. Tapos naghiwalay lang po kami nung nung nagtrabaho na po sila dito sa Manila. Ano ikaw, wala kang drive? Wala. Mamaya pa ako. Ba't na kayo pupunta? Yung bunso namin, doon din po nagtatrabaho. Bali, 5 years na din po siya doon, driver. Pag pumupunta dito si Pipay, si Paps, tsaka minsan sa isang buwan, isang beses, dito lang siya napunta. Pag day off ya, dito, didiretso sa. Mabait naman, kaso minsan, daming pinapabili sa akin na hindi ko naman kayang bilhin kasi sa sobrang mahal. Minsan, nagpabili ako ng tinapay kasi mahilig talaga ako sa tinapay. Mabait naman siya, tumutulong din siya sa kanya ni mama, nagpapadala siya tuwing sweldo, hindi naman niya pinababayaan. Wala, parehas lang. Parehas tayo may trabaho lahat. O kasi pag hindi tayo nagtrabaho, walang makain yung pamilya natin. Kaya nga eh. Masaya po kami kasi na-miss ko din sila kahit sa isang buwan, isang beses lang po ako pupunta sa kanila, yun, nagkita-kita po kami. Okay. Alis na ako kasi may shoot pa kami mamaya. Ha? Sige, pupunta-punta na lang ako dito pag wala na akong pasok. Sige. Ihalong kayo. Okay, bye-bye. Pag pumupunta po ako dun sa kanila, parang nakikita ko na rin at nararamdaman po na kasama ko sila ni mama. Kasi nakikita ko po yung mga kapatid ko.
Ang pinakagusto ko sa trabaho ko, yung sinasama ako ni Miss Liz sa mga shoots niya kasi doon marami akong nakikitang artista. Of course, she's part. Everybody knows her and all my friends, alam mo yun, all my friends know her. She's close to all my friends. Marami na akong nakikitang artista, parang halos ata lahat na ng ABS, CBN na mga artista, nakita ko na kasi lahat sila pinibisan ni Miss Liz Oy. Tulad ni Governor Vilma Santos, yung anak niya si Luis Manzano, tapos yung dati niyang asawa si Ido Manzano, Richard Gomez, si Vice Ganda, yung sobra ko pong idol. Tapos si Ann Curtis meron din po. Basta marami po. Si Miss Liz lang yung wala kaming picture dalawa. Kasi hindi ako nagpapako sa kanya. Lagi naman po kami nagkakasama. Hello. Ano oras ka uwi? Ngayong araw na to, uwi po ng Bicol yung asawa ko kasi nawalan po siya ng trabaho dito. Sabi ko sa kanya, umuwi na lang muna siya para naman kahit papaano makatulong siya sa pag-aalaga ng mga anak ko doon. Umuwi ka na lang, para maalagaan mo yung mga anak natin para kahit papaano meron silang papa doon na nag-aalaga sa kanila para makikilala ka din ng anak mong maliit. Ayaw niya daw umuwi kasi ayaw niya humiwalay sa akin. Wala naman po ako magagawa kundi pauwiin siya kasi magastos din po pag nandito siya, pagkain niya, kahit yung bahay bayad na, pero nakakaiyak lang po kasi matagal kasi kami dito nagsama sa Manila tapos sa isang iglap lang magkakahiwalay kami. Wala po kasi kami nagsama, nagkaanak po kami, hindi po kami nagsama doon sa probinsya kasi pagkapanganak ko pa lang, mga 2 buwan, iniiwan ko na po yung ko kay mama para magtrabaho po dito. Para po sa gatas ng anak ko, kasi pag doon lang din po talaga, wala po talagang mangyayari. Pag mag-isa lang ako, naalala ko yung mga anak ko, kung kamusta na sila mama, sila ni papa, kung ano nangyayari sa kanila, sa araw-araw nila na ginagawa. Yung mga anak ko nasa Bicol, sa mama ng asawa ko, siya po yung nag-aalaga. Kasi kung hindi po ako magtatrabaho, wala pong mangyayari sa amin. Mahirap kasi po ang buhay, kaya kailangan ko po magtrabaho para sa kanila. Kahit sobrang pagod ko na po, iisipin ko lang yung mga anak ko, nawawala na po yung pagod ko. Kapag nakakausap ko po sila sa telepono, okay na po ako maghapon. Hindi ko na po inaalala yung pagod. Basta po, makapadala po ako sa kanila. Kung ano man po ang kailangan nila, mabibigay ko po. Ang pangarap ko para sa mga anak ko, gusto ko makatapos sila. Gusto ko hindi nila maranasan yung naranasan ko. Gusto ko maganda yung buhay nila. Yun lang pong gusto ko na mabigay sa kanila yung mga pangangailangan nila. Makakamit ko lang po yun sa tulong ni Miss Liz, ng Diyos.
na nandyan lagi para sa akin. Hindi niya po ako pinababayaan. Hindi po niya pinababayaan yung mga anak ko. Dinadasal ko lang po sa kanya na sana wag niya po kaming pababayaan. Gusto ko lang maging maginahawa yung buhay nilang pamilya. Gusto ko makatapos yung lahat ng anak niya kasi alam kong yun yung pangarap niya sa buhay. And sana magtagal pa siya rin with me and sana nga even if I have my own family, andun pa rin siya. Kasi I trust her na and she's like family to me. Alam ko, te, na nakuha mo na lahat ng gusto mo. At pinagdadasal ko na sana dumating yung lalaking magmamahal sa'yo. Alam ko alam kong nalulungkot ka dahil ramdam ko yun. Dahil magkasama tayo lagi. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. At sana wag kang magbago sa akin dahil hindi ako magbabago sa'yo. Feeling ko, sabi niya siya daw mag-aalaga sa baby ko. Taray! Baby? Agad?